Magandang araw sa inyong lahat mga kasambahay. Welcome po to another episode of Bread and Butterhood. Ngayong araw na ito, nandito tayo sa Durisimo at makakasama natin syempre ang owner ng bake shop and restaurant na ito, si Ma'am Doris. Magandang araw po. Hi, magandang araw, Rodel. Ma'am Doris, ano po ang ating i-demo ngayon sa ating mga televiewers? Yung ide-demo natin ngayon ay ang tinatawag na classic oatmeal raisin cookies. Kasi Raisin ito yung cookies, halos lahat ng bakers, dito sila nag-uumpisa. Yun. Ito yung parang pinaka-basic. Pinaka-basic na na oatmeal-based cookies at saka pinaka-basic na gustong-gusto rin natin kainin. Yeah, Ano? syempre ano yan eh. Kumbaga, yung benefit sa katawan natin. Yes, because of the oatmeal, because of the fiber from oatmeal. And ito rin yung kauna-unahang cookies na ginawa nyo before. Yes, 10 years ago, nag-umpisa ako sa pagbe-bake ng oatmeal based cookies, no? Oatmeal raisin, oatmeal banana, oatmeal choco chips. Yan, syempre at ngayong araw na ito, i-share natin sa lahat ng ating mga televiewers kung paano gagawin or ginagawa ang ating oatmeal cookies for today. At syempre, bago yan, alamin muna natin kung ano ang mga ingredients na ating kakailangan. Butter, sugar, Sugar, and egg. No? Susunod naman sa dry ingredients natin ay ang all-purpose flour, baking soda, mixed spices, no? Of course, the oatmeal, the raisins, and the powdered milk. yan. Actually, simple lang yung ating mga ingredients. At sabi nga ni Ma'am Doris kanina, madali lang gawin itong oatmeal. Yes, cookies. even a child can do it. Wow! Yes, okay, oo. na-pressure ako doon. At syempre Oo. ngayon, alam na natin kung ano ang mga ingredients sa ating kakailanganin sa paggawa ng oatmeal cookies. Ready na tayong simulan ang paggawa ito. Okay? Okay, umpisa tayo sa butter. Ilagay natin yung ating 1 cup ng butter. Mas maganda na medyo i-break down natin siya, i-slice natin ng maliliit. Kahit na hindi pa gaanong basta na-soften mo lang yung butter, pwede mo nang ihalo yung sugar. Actually, pwede ito, Rodel, hand-mixed lang. Actually, Hand-mixed lang. Feeling ko mas maganda. Yes, mas oo. maganda yung mix na magagawa natin. Oo. Hand lang. Hindi naman siya nakakapagod kasi malambot naman siya eh. Ang tawag dito sa portion na to ay creaming, no? Kini-cream natin ang sugar at ang butter. So kapag na-cream na natin siya, saka na natin ilalagay ang egg. So kailangan mix na mix talaga yung butter and sugar. After natin i-mix ang butter and sugar, so isa na nga lang ang kulay nila, idagdag na natin yung isang piraso ng egg. Okay. Kasi ito namang egg, ito yung nagdadagdag ng moisture. So kasi magdadagdag tayo mamaya ng dry ingredients, so kailangan ng dry ingredients natin ng moisture. Okay. So this is now the mixture of the egg, the sugar, and the butter. Sugar and butter. Lalagay naman natin yung ating dry ingredients. na tayo. Actually, mas mabuti kung yung dry ingredients natin, pinagsama-sama muna natin Okay. bago natin Bago sila natin ilagay. So parang meron tayong parang isang- sila na mismo ay magkakasama na sila bago sila ilagay dito. So we have the 1/4 cup sugar, all-purpose flour. We have the baking soda. We have the magic mix of spices. So etong spices po, kayo na lang ang parang Mix na natin, ano? okay, after natin ma-mix ang dried ingredients, i-mix naman natin siya ngayon dun sa ating first mixture na ginawa natin. Yes, so ibig sabihin, yung wet ingredients, ipa-fold in na natin yung dry ingredients, starting with the flour, the baking soda, and the spices mixture. So yan. So you will notice na maganda yung kanyang yung kanyang combination, no? So lahat ng flour nalalagyan. So lahat ng molecules, lahat ng molecules ng flour meron siyang sugar, butter, and egg. Ito na yung final natin ng mga ingredients. Ito na yung kumbaga yung classic na oatmeal. Ang ginagamit ko, Rodel, is the quick cooking. Okay. Quick cooking. Kasi if it's rolled oats, medyo Mas matagal. matigas yun. So we have to add
more moisture. Moisture, not water. Yes. Kasi the moisture can be in the form of water, milk, no? So, you will notice na maraming oatmeal, no? So parang every bite meron talagang oatmeal. Yes, oo. It's more oatmeal in every bite, sabi nga. So talagang marami. Marami talagang oatmeal. Oh, okay. Yes, oo. It's really more oatmeal. Kaya pagka actually ito hindi mo na masyadong maano kasi ang wet madami eh. And this one can make how many cookies? 60 na 2-inch cookies or mga 45 na 3-inch cookies. Oh, marami na. Yes, oo, dami. This one is 1/2 cup ng raisins. Ihalo na rin natin para hindi masayang yung paghahalo natin, no? And this one is 1/3 cup ng milk. Powdered milk. So just make sure na na equally distributed yung wet ingredients and the solid. Kasi ano bang function nung butter, no? Nakakatulong siya sa pagluluto. Parang yung mantika, Yes. no? Niluluto niya yung mga ingredients. So pagka na-mix na natin siya ng mabuti, i-ready nyo na yung tray with wax paper. At kung wala kayong scooper, pwede rin naman po yung spoon. Pwede ring spoon, pwedeng ganito, no? Yung maliit na Oo. spoon. Tapos siguro iayos Sa nyo flat na. nyo na lang. Otherwise, you can use the ice cream scooper. So, of course, with your clean hands. Okay, ang ginagawa ko, binibilog ko na lang siya. Okay? And then, flat mo ng konti. Kasi this one will spread a little because of the butter, no? Yan. So lalaki pa siya. Lalaki pa siya. Yan. Hindi naman importante actually yung form niya eh. Kasi parang that makes it parang authentic. Homemade. Homemade. Yes, Homemade yung exactly. Oo. At saka, pag homemade kasi, mas binavalue ng consumer Correct. yun. Kasi ibig sabihin, siya, hindi commercial. Created with love. Yes, baked with love. Hindi siya commercial. So, it's handmade, no? Okay? Ito na ang ating first set. Ready na siyang ilagay sa ating oven. Siyempre, sabi nga ni Ma'am Doris, if wala kayong oven, pwede natin gamitin ng gas range. Yung oven ninyo sa gas range. Oven sa gas. Yeah, yung oven sa gas range. Usually meron naman eh. Tapos siguro, anuhin nyo na lang, i-check nyo na lang kung baga mag-test muna kayo, especially for first timer. Mag-test muna kayo ng product kung nakuha nyo na yung perfect temperature sa kanyang damihan. Exactly. Okay. So, ready na tayong magluto. Okay, after 15 minutes maximum of baking, ito na ang ating finished product, ang ating oatmeal cookies. Siyempre, Ma'am Doris, how many uli ang ating nagawa sa ating mixture na... Doon sa ating ginawa na, you were asking kanina how much ang capital, no? Worth 300 pesos ang capital natin. And then, we're coming up with, we can produce 40 to 45 pieces na ganito kalaki. Na ganito kalalaki. Oo. At syempre, ang SRP naman natin dyan, per piece, Mga 20 pesos to 25 pesos each. Pero considering na ito, mura to Yes. sa market ng mga oatmeal cookies. Kasi if you go in a popular restaurants or bake shop, it will cost around 40 pesos. So why don't you try? Okay, try natin ang isa. Yeah. Actually, sakong-sakto yung tamis niya. Tamis, And mararamdaman mo talaga yung oatmeal. So it's really more oatmeal in every bite. I think it's perfect for coffee. Dapat may coffee or tea, no? Okay, Ma'am Doris, tama mga televiewers, if they wanted to get in touch with you or order some cookies here in your shop, saan po kayo pwede matagpuan? Matatagpuan ninyo kami dito sa 122 Maginhawa Street, Teachers Village, Quezon City, no? Ito yung sample namin, mga nanonood, no? Ito yung aming packaging. This is only 20 pesos each, no?
So 6 pieces is 120 pesos lang. So you can already try our berry oatmeal cookies. Siyempre, kung gusto nyo rin inegosyo yung ganitong klaseng mga cookies, pwede punta si Ma'am dito, tanong-tanong kayo, di ba? Yeah, actually, meron kaming mga distributors din. Yeah. We supply coffee shops. We can supply more coffee shops. No? And not only the oatmeal raisin cookies, but other pastries as well. No, we have brownies, butterscotch, food for the gods, coconut cookies, so and a lot more here at Dorissimo, Maginhawa. Okay, maraming salamat, Ma'am Doris. Thank you very much for Thank sharing you, with us Rodel. this wonderful recipe. At syempre, abangan nyo dahil meron pang i-demo si Ma'am Doris sa atin. Ito naman yung next time, ang gagawin natin ay Chocolate cupcakes. chocolate cupcakes naman tayo. Yan, abangan niya mga kasabayan. Syempre, dito lamang sa Bread and Butter.